Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Ano man ang iyong mga issue, we are here to the rescue. Basta tayo sama-sama, madaling malulutas ang mga problema. Dahil lambda this, pag may issue, wag na ang palakihin, ating harapin face to face. Ako ang iyong lingkod. Sino pa nga ba? It's Alex Calleja. At sino ba ang makikisaw-saw sa mga partidong problemado? Sila ang mga saw-sawero at saw-sawero dito sa studio! Sino naman ang in charge of safety and security? Sino ang ating mga Maring Referee na sina Maripe 1 at Maripe 2? At sino naman ang on duty in case of emergency? It's our medical personnel from Medic 1. Sino ba ang mga tunay na mga asahan for their words of wisdom? Please welcome the beautiful Attorney Lorna Cabunan. The debonair Dr. Law Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. At sino naman ang nag-iisang Queen Mother who is on top of everything? It's no other than Mama Riffing, Mama Carla Estrada. Yes, yes. Good morning, good morning. Good morning. Good morning, Trio Tagapayo. Good morning, Kuya Alex. Good morning, everyone. Okay. May-ari ng lupa na sorpresa sa kanyang nakita. Dahil ang lupang nabili daw niya noon, may bago ng may-ari ngayon. Naku, Diyos ko. Ang buwelta ng owner na nanggagalaiti. Get off my property. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face. Bel, andito ako ngayon, Bel. Kaya nagreklamo ako sa'yo dahil sa pagbenta mo sa akin ng lote. Binili ko sa'yo yan, tapos bininta mo ng iba. Gusto ko nga makuha ko ang pera, ayaw mong ibigay. Ngayon, ang gusto ko magkita tayo sa face to face. Hala, Ate Neneng, ano nangyari sa binili mong lupa? Bakit iba na ang may-ari? Umuwi kasi ako ng Mindanao, ma'am. Okay. Tapos, pagbalik ko, gusto ko ng titirahan at tapos pagbalik ko, iba na ang may-ari. Bininta na niya ng iba. Nagdugay ka ba sa Mindanao? Taga dito manggod ko ba? Okay, so dugay ka dito? Mga mag-upat ka tuig 4 ko. years ka na sa Mindanao, Oo. pagbalik mo iba na Wala may-ari. Ate Neng, talaga namang magmamay-ari yon kung 4 na taon mong iniwanan. Pero, binili mo may titulo. Wala, ma'am. Ano to, rights? Rights lang po. Magkano ang bili mo? 50,000. Mahal din. Mahal din, gano'ng kalaki? 100 square meter. Nung umalis ka, 4 na taon, wala ka bang contact, wala ka bang iniwan doon sa bahay? Wala akong iniwan nga contact kasi wala akong cellphone. Nagkasira-sira ang cellphone ko. Okay, Ate Neng, kung ine-expect mo na after 4 years, pagbalik mo, nandiyan pa yung lupa, so ngayon nagkamali ka. Wala na. Wala na yung lupa. Iba na may-ari. Iba na ang may-ari. Ano ba ang kasulatan nyo? Wala po kaming kasulatan, ma'am. Agoy, Ginoo. So, kanang kuan na. Oo, mahirap pala talaga yan. Tiwala lang kasi ako sa salita, ma'am. Okay, ano ang mga pinangako niya sa'yo? Nung Na- umalis ka ba, nagsabi kang paalis ka, pakitbantayan yung lupa? Sinabi ko naman, ang sabi niya, okay lang. Akala daw niya sa akin, pagbalik ko ngayong bago nung March, akala daw niya hindi na ako babalik.
nangailangan siya ng pera, bininta na sa iba. Sabi ko, paano na ang pera ko? Pero wala naman akong habol, babalik mo lang ang pera ko sa akin. Wala daw siyang ipera, ibalik sa ngayon. Kailan? Kasi ang hirap niyan, wala kayong kasulatan. 'Di ba? Pero syempre, kailangan na nating makausap ang nagbenta ng lupa sa'yo na ibinenta rin sa iba. Vilma, pasok! Diretsahang tanong, bakit mo daw nagawang ibenta, Ate Vilma, ang lupang nabili ni Neneng sa'yo? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Kailan nabili ni Neneng yung lupa sa iyo? 2020 po. 2020? Opo. So March anong, 17, 2020. anong papeles ang binenta mo? Wala po. Wala kayong kasulatan lang? Paano mo naging lupa yun? Paano ka nagkaroon ng karapatan, Ate Vilma, na ibenta yun? Rights lang po kasi yun. Matagal na po kami doon. Yung mga ano po doon, nagbibentahan po ng rights. Kaya, nagipit po ako, nano ko po sa kanya, bininta. Binenta? Opo. Meron bang titulo? Wala po. Paano mo nabenta? Kasi ikaw yung matagal na doon. Opo. So parang inari mo na yung katabi mong lupa? Opo. Ganyan? Opo. Kasi po nangailangan po talaga ako. Hindi, pero ganun ba talaga ang kalakaran? Ganun po doon po. Ganyan sa mga Opo. Alam ba ng bagong owner na ito ay nabili na? Bali ngayon po, alam na po. Kaya aayusin naman po. Ano ba ang usapan nyo ni Ate Neneng? Magbabayad naman po ako sa kanya. Uhulog-hulugan ko na lang po. Kasi yung lima... Kaso yung, Paano na ako? Kung pahulug-hulugan mo ako, Mindanao ako niya dito, paano yan magbayad mo sa akin? Kung hulug-hulugan mo. Kasalanan mo kasi, Atineng. Paano ako maging kasalanan? Tiwala ako sa'yo. Kasi matanda na tayo. Ilang taon po kayo nawala? Tiwalang-tiwala lang ako sa'yo, 4 Bel. na taon po kayong umalis. Kung tao ka nga ikausap, kahit wala ako nakita ilang taon, kung iniisip mo nga ang pira kong nabigay sa'yo, kinain niyo sa mga anak mo, dapat ingatan mo yun. Nagipit ako noon, tapos bigla ka nang wala. Kasalanan mo yun. Pinabayaan mo yung nakatiwangwang ilang taon. Kahit na iniwan ko, kahit 10 taon o 20 taon, buhay pa ako, kailangan iingatan mo kasi iisipin mo, kinain sa pamilya ko to, kailangan hindi ko na lang galawin yan. Hintayin ko mabalik ang nakabili. wala ba kayo naging komunikasyon ni Ate Neneng? Wala po. Hindi ka nagtanong kung nasaan siya? Wala po, hindi na po siya napakita. Siniraan niya na po ako. Pagdating niya, siniraan niya na ako doon sa lugar namin. Hindi sira yon, kundi tinatanong ako sa mga tao, paano na yung luti mo dyan nabili? Nabinta na ng iba. Oh, ngayon, ang sabi ko, bakit mo ibininta? Gipit ako sa pera atin, ibalik ko lang sa'yo dahan-dahan. O paano ako uuwi ng Mindanao, dahan-dahanin mo ako. Okay, pero kasi ang malinaw dito ay nung nabili mo at ikaw ay nawala ng walang komunikasyon, medyo meron ding pag-aalala doon, Ate Neng, kasi hindi natin alam kung ikaw ba ay nandito pa, kung nasaan ka, 'di ba? Kasi hindi kayo nagkaroon ng komunikasyon. 'Di ba? Pero sa tingin ko, kailangan mo munang hinanap 'yon. Ate Vilma, nagulat ka nang biglang sumulpot si Neneng sa bahay niyo. Wala po, bigla po kasi akong nagipit noon kaya naibenta ko sa iba Kailan mo nabenta to? 2020, March 17. Yung nabili ko po, ma'am. Opo, nabili niya po. Tapos naibenta ko po sa iba ng 2020, December 18, 2020 pala. Ano? Kailan mo siya nabenta? 2021. December 18, 2021. Pag-alis ko Isang taon pa lang nabenta mo na Kasi agad. po, yun po, kaya po naibenta ko po yun, ma'am. Kasi yung anak ko po nagkasakit, namatay po yun. Nagipit po ako. Okay, hindi yan ang point. But anyway, Kuya Alex, tanong mo muna ang first question sa iyong mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas ng mga cellphone para sagutin ang ating first question. Katanggap-tanggap ba ang nagawa ni Vilma kay Neneng? A. Ay, hindi.
Nabudol kasi si Neneng. Lalo na't malaking perang involved dito. O, pwede naman. Nagipit lang din kasi si Vilma. Boto na! Nako! Malaki rin ang 50,000 na. Malaki ang 50,000. Nako. At ang nagwagi sa ating botohan ay letter A. Ay hindi, nabudol kasi si Neneng. Lalo na't malaking pera ang involved. 94% at may 6% dito ang pwede naman. Sana pwede kayong kausapin pero mamaya mag-uusap tayo. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex! Bago ko tawagin ang kakampi ng sino man at yung tanong ko lang, 2020 mo nabili. Opo. Pero pandemic yun. Oo, kasi dito... Cash mo bang binili? Cash ko yun po. Wow! Kasi yung pera na pinadala sa mama ko, yung naghati-hati na sila doon sa mana ng lolo ko. Binigay ang bahin ko sa akin. Yung bahin is share. Share so, yun, binigay oo. yung share sa'yo. Yung La, lugar sa taon, akin. no? Walang natira. Kasi gusto ko naman makaluti para sa mga anak ko. Oo. Ay hala! Siya ang naging ahente ng lupa na nasira raw dahil sa ginawa ni Vilma. Richard, pasok. Richard, nagalit ka daw kay Vilma sa ginawa niya. Opo. Bakit? Kasi po yung commission ko po hindi niya po binibigay. Kanino ka nang umisyon? Ay, kanino ka nag-ahente? Kay Ate Neneng? Opo. Bali, Ikaw yung kinausap niya ahente, rin niya po buong ako na 50 binigay mo? Opo. Hindi ka- Binigay po ni Ate Neng sa kanya. Okay, tas wala ka nakuha. Opo. Wala siyang nakuha? Wala po siyang binigay. Bakit? Kasi po, nung una po, pareho po kasi kami ng ahente, nagbenta. Tapos yung una po, hindi niya po ako, sinulot niya po ako, kaya gumaganti lang po ako sa ginawa niya sa akin. Ay! Hindi ko na kinakaya, Ate Vilma! Malalaman pa natin ang ibang kwento sa pagbabalik ng... Face to face! So, Richard, sinasabi ni Ate Vilma kaya siya gumante. May sinulot ka daw. Yun po yung sinasabi niya po sa akin. Wala naman po ako sinusulot sa kanya kasi siyempre online po kami. Mayroon po kami kinakausap ng mga customer, mga may bibili na lote, rights. Sinasabi naman po namin sa mga client namin Hindi totoo yan. rights lang po yan. Kinakausap po, tapos... Hindi meron nga akong customer eh. Meron nga akong customer, kinausap po eh. Hindi ako Oh, di ba? Okay, so ang sinasabi ni Ate Vilma ay may kinakausap ka rin ng mga kliyente. Oo. So parang nagkakasulutan na nga kayo. Yun ang niya. Kasi syempre, yung buyer, dumirekta rin sa akin. Hindi ko naman sinasabi na, ay, huwag ka dyan kumuha. Kasi isang lugar lang naman po yan eh. Okay, pero pag dumidirekta sa'yo, ini-inform mo ba si Ate Vilma? Or para sa'yo talaga yun? Sa akin lang po talaga. Okay. So sa tingin mo ba, Ate Vilma, dapat pa siyang bigyan nung kanyang parte? Hindi ko po talaga siya binigyan, ma'am. Kahit kahit 5, wala eh. Hindi ko po talaga siya binigyan kasi yun na nga po nang nangyari. Sinulot niya po ako dun sa isang buyer ko. Kasi ang concern natin dito, si Ate Neneng kasi, binigay lang sa kanya yung share ng nanay niya dun sa nabentang lupa. Ngayon, ibinayad yun sa'yo, Ate Vilma. Opo. Para yun sa mga anak niya. So, hindi ba pwedeng bawiin na lang yung lupa ngayon dun sa pinagbentahan? Magkano mo nabenta yung lupa ngayon? Ganun rin po. 50. 50 din. Opo. So, nakaka 100K ka na. Ano na nangyayari, Ate Vilma? Yun po, ganun din po yung nangyari. Bininta ko po doon sa isa. Tapos yun po, bigla po siya dumating. Kaya kasalanan niya po bigla niya pinabayaan. Ako pa may kasalanan, bigla dumating. Talagang hanapin ko yun. Pera ko yun. Pera ko yun. Maghahanap talaga siya. Pinaghirapan ng mama ko, yun ang pera na yun. Kaya hanapin ko talaga yun. Wala ba kayong kasulatan? Wala. Grabe naman yung tiwala. Kausapin natin ang isa sa ating trio tagapayo.
Attorney Lorna, paano ba dapat harapin ang issue nila sa lupa? Itatanong ko lang, no? Ikaw ang may-ari ng property, ng lupa? Opo, O squatter ka? Bali doon po kami nakatira. Hindi yan ang tanong. Alam ko doon kayo nakatira, pero sino ang may-ari? Kasi sabi mo, walang titulo, walang title. Wala po, 40 years na po kami doon, wala po nagkiklaim na may-ari. Kaya yun po, no, nagipit po talaga ako, na-i-deal Ibig ko po sa sabihin, kanila. posibleng merong may-ari, pero kasi nakapossession kayo nakatira doon 40 years, rinirecognize rin niya ng batas yung right of possession, pero rights lang yon. Kasi ownership, hindi mo matatransfer ang hindi sa'yo. Okay, so naintindihan ko na siguro custom nila sa Mindanao na nagtatrust kayo. Pero yun ang unang mali natin, ano. Dapat sa batas, lalo na pag sale of property, ibig sabihin, miski na rights ng property, kailangan may kasulatan. Hindi lang yan, kailangan notarized. Nakanotaryo para may witness, no? Siguro hindi mo naintindihan yung konsepto na binenta mo yung rights, binayaran ka. Kasi tinanggap mo yung pera. Ha? Ibig sabihin nun, siya na ang may karapatan sa property na yan. Parang ano yan eh, parang inestafa mo siya. Kasi binenta mo ulit. Property held in trust. Ang tawag sa ginawa mo, double sale. Ang double sale, bad faith yan. Anong ibig sabihin ng bad faith? Yung bumili, sinabi mo ba sa bumili na merong may-ari pero hindi mo makita? Hindi po. Hindi po. Hindi. So yung buyer na yan, Wala po siyang alam. kung ikaw ang nagsabing ikaw may-ari, bad faith yun. Kailangan talaga, pag bad faith, isoli mo yung pera niya. Yung bumili naman sa'yo, yung second sale, kasi hindi niya alam na merong bumili ng rights doon, good faith yun. Ang problema nila, pag good faith, yung second buyer, hindi mo na pwedeng i-claim yung karapatan sa lupa na yan. Ngayon, ang dapat natin lahat ng nakikinig dito, pag may mga sale ng property, dapat may kontrata talaga. Kasi lalo na sa panahon ngayon, ang daming estapador. Huwag ka nang mag-excuse. Mali talaga ang ginawa mo kay Neneng. Nako, malinaw yan ha. Mali talaga daw. Mali talaga, sabi ni Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat po. Siya naman ang bumili ng lupang nabili na ni Neneng. Mayra, pasok. Mayra, payag ka bang ibalik kay Neneng ang lupang nabili mo? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ang tanong ko sa'yo kanina, Mayra, papayag ka ba na ngayon nalaman mo na meron na palang unang nagmamay-ari ng lupa at yun ay fully paid? Papayag ka bang ibalik ang lupa? Hindi po. Kasi nagbitaw rin po ako ng Bakit? pera eh. Nagbitaw po ako ng pera. Hindi naman po maliit na halaga yung binitawan ko. Magkano ang binitawan mo? 50K po. 50K. Kailan ka nagbayad? Nung ano po, 2020. 2020, tas doon ka na rin nakatira. O ngayon po. Ngayon doon ka na nakatira. Okay, so ikaw may papeles ka ba? Wala rin po. Oh, wala ka ring papeles. Kumbaga, paano ka nagtiwalang bilhin Kasi yon? po, nagtiwala ako sa kanya walang kasulatan. Nandun na po, kapitbahay ko na po siya dati pa. Pero alam mo bang nabenta niya na Hindi yon? po. Kasi wala naman pong nakatira eh. Nakatiwangwang yung lote. Tinanong ko po siya kung mayroong may-ari. Eh sabi niya wala. Sabi ko, bilhin ko na lang. Ate Myra,
Nagtayo kayo? Dati lupa lang yun, tapos nagtayo Opo. na kayo? Opo. Ano yung tinayo nyo? Semento na? Sementado na? Half po. Ha? Half na semento po. Oo. Tapos Pero tawali. ilang floor? Dalawa? Hindi po. Isa? Isa lang po. Sige, yun lang. Interesado na ako sa itsura. Oo, kasi kung nagtayo, mas mahirap umalis. Diba? Gastusan na eh. Nakikiusap naman po ako sa kanya, hulug-hulugan ko eh. Kaso nga lang po, pinagchichismis nila po ako, sinisiraan na nila ako doon. Ate Vilma, yung narinig mo sa taong na biktima mo, kailangan mo tanggapin yun. Kasi kahit ako ginawa mo yun, makakarinig ka talaga sa akin para lang makalabas. Ano ba talaga ang pwedeng maging reaksyon kung niloko mo ko? Hindi ikaw ang magtuturo nun, Ate Vilma, di ba? Buti nga yun lang ang ginagawa, ay yung iba bayolente ho. Pero, ang importante, Ate Vilma, ay ang pagtanggap ng pagkakamali. Kuya Alex, ano na ang final question para sa mga sausawero at sausawera? Mama Carla, bago to usapan na to, no? Kakaiba to, ha? Ang importansya ng kasulatan. Mga sausawero-sausawera, sagutin na ang second and final question. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Nene at Myra, ano ang gagawin mo? A. Magdedemanda ako. See you in court. B. Pabayaan ko na lang at iasa na lang sa karma. Yan, boto na! Sino gusto magpaliwanag sa kanya sagot? Ano pangalan mo? Francis, from UE Manila rin po. Yan ang mga salita ng mga, yung may mga, para may mga bakot sa bibig. Francis de Manila. Okay, anong pinili mo sa ano? Kung ikaw nasa sitwasyon ni Aling Neneng at Aling Myra. Para sa akin po, hindi muna ako magdedemanda. I will not see her in court kasi unang-una yung tiwala binigay ko po. Pero naniniwala rin ako na yung tiwalang yon is magagawan po ng paraan at mapag-uusapan po. Unang-una po in the first place, wala pong proof na nagbayad talaga and wala rin po silang hawak na papel para labanan po si Ate Vilma. Kaya it's practical po na mapag-usapan po natin. Alam po natin na mahirap pong mabuhay Nanay Vilma pero lumaban po sana tayo ng patas at wag po natin mandamay ng pamilya po kasi mahalaga po yung tiwala. Yung pera po, kinikita po yan pero yung tiwala po, mahirap pong maibalik po. Tama. Alam, may katwiran siya, no? Hindi ko alam kay attorney kung paano yung paghahawakan nila sa korte, no? Kasi wala nga mga documents, yan ang mahalaga. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Ayan na. Abangan na natin ang masasabi ng ating trio at tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, eto na ang ating trio tagapayo. Dr. Love, ikaw ulit. Salamat po. Sa Ten Commandments, yung pang-sampu, you shall not covet. Ano yung covet? Huwag kang mag-interes sa bagay na hindi sa'yo. Yan. Parang pagnanakaw yun eh. No? At itong bagay na ito, Aling Vilma, sorry, ikaw madidiin. Gusto ko mang iligtas ka, pero talagang madidiin ka. Ito ay bunga ng iyong kagagawan. Alam mo kasi, Aling Vilma, na ibinenta mo personal yung lupa dito kay Aling Neneng. Hindi ko rin alam kasi natatakot ako sa ganitong klase ng bentahan. At sa batas natin sa Pilipinas, natatakot ako. Ang solusyon dito, madidinig natin kay attorney. Ang sa akin lang yung moral side of the story. Natatakot ako baka isang araw yung mga lote ko rin biglang mabenta. Dahil ayun ngang walang titulo na ibebenta Di ba? Ang masakit dito, Aling Vilma, tinanggap mo yung 50 mil ni Neneng. Pinakinabangan mo. Kinain ng mga anak mo yung 50 mil. At wala pang isang taon, ibinenta mo na naman kay Myra. Obvious na obvious, masama ang intention mo. Huwag mong sabihin sa akin na magandang intention. Masamang intention. Wala pang isang taon, binenta mo na. Hindi mo lang nakita yung anino ni Neneng. Sinisi mo na siya. Kasi nawala ka Pakialam mo. Binenta mo sa akin yun
tinanggap mo yung bayad eh. Bakit binenta mo kaagad? In a year's time, within the year. Maging aral sana sa'yo, Vilma, na ang ipakain natin sa pamilya natin, yung pinaghirapan natin. Huwag tayong pumari sa iba dyan na may kapangyarihan. Mangwawalang yan ang iba. Ipakakain mo sa anak mo. And I'm telling you, pag ganyan ang ginawa mo, yung ugali mong yan, mamanahin ng anak mo. Magbebenta rin ang anak mo ng bagay na hindi kanya. So, ang solusyon nito kay attorney sa kanyang pagbabalik. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love Brother Jun Banaag. Pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Kuminsan napakahirap pag nagkakaroon tayo ng mga opportunity. Nagiging opportunista talaga tayo eh. Dito sa pagkakataong ito, di ba? Tignan yung maigi, Vilma. Sabi mo, after 2 years pa, pero yung pala, wala pang 1 taon, nagbenta ka na. Ano ba ang dapat? Yung gumawa ng mabuti o magsabi ng totoo? Parehas na hindi mo ginawa. Kaya ang hirap para sa amin na maintindihan na meron kang kung bakit mo ginagawa itong bagay na to. Ito, gumagawa ka ng isang pagiging yung opportunista na mali. Dahil kasi pwede ka naman mangutang kung sinasabi mo na nagipit ka dahil yung anak mo ay nagkasakit. Pwedeng may mga kapitbahay ka na tutulong sa'yo, pero hindi ka dapat gumawa ng mali. Ang dami-dami mong ginawang pagkakamali na talagang siguro pwede na natin sabihin ano ba? Mabuting tao ba ako o masamang tao ako? Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Balikan nating muli at pakinggan si Attorney Lorna Kapunan. I-clarify ko lang, no? Sa sitwasyon na to, miski na walang kontrata, yung pagkawala ng kontrata, ibig sabihin, hindi binding sa third parties. Pero sa mga parties, ibig sabihin, yung mga ikaw, Vilma, at saka ikaw, Neneng, miski na walang kontrata, valid pa rin yun. Ang tawag doon, estoppel. Ibig sabihin anong ibig sabihin ng estoppel? Hindi niya pwedeng i-deny na tumanggap siya ng pera, at hindi mo rin pwedeng i-deny na ikaw nang may-ari ng ano. As to the both of you, binding yun. Anong mangyayari kung nagkaso si Neneng? Wala kang pera? Kung sa batas, pwede niyang kunin ang property mo kung wala kang ibabayad kasi bad faith ka. Ibig sabihin, binenta mo ang hindi sa iyo. Kung wala kang pambayad, pwede si Neneng magkolekta, ibibenta rin niya ang bahay mo para danyos yun. At ang tawag doon, attachment. Paano niya ipoprove na nagbayad siya? Number 1, admission. Inadmit na ni Vilma na nagbayad siya at sinasabi niya na huhulugan na lang niya. Pangalawa, may witness, si Richard. Si Richard, nag-witness. Alam mo na nagbentahan sila kasi naghihintay ka ng komisyon. Vilma, parang naintindihan mo ba? Opo. Dapat mag-usap kayo at kung anong pwedeng gawin kasi at yung pinag-usapan nyo, isulat nyo na in writing, ha? Kung hindi, si Neneng, pag pumunta sa isang abogado, pwede niyang idemanda na kung hindi mo kayang bayaran o isoli yung 50,000, kukunin niya yung property mo. So sa mga landlords, sa mga may-ari ng property, alam nyo nang mangyayari, protektahan ninyo ang property nyo, lagyan nyo ng fence. Sana linagyan mo ng fence, bakod, at linagyan mo ng sign, private property owned by Neneng. Hindi niya po lalagyan eh. Ha? Hindi niya po kasi nalagyan yung pag-alis niya. Kanya nga, sana nga, kasi kaibigan mo siya at ahente ka, sana binigyan mo siya ng advice. At kaya lang pandemic noon, no, naintindihan natin,
na hindi siya makabalik dito. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman pakinggan natin ang ating mga bisita kung ano ba ang kanilang mga realizations, kung ano yung mga naintindihan ba nila ang ating pinag-uusapan ngayon. Ate Vilma, ano ang gusto mong sabihin ngayon kay Ate Neneng? Ate Neneng, hulug-hulugan ko na lang po yon. Pag nagtatrabaho naman po ako, pagka mag-iipon po ako, hulug-hulugan ko na lang po. 50,000, gaano ho katagal ang inyong pinapangako? Hindi ko po mapapangako, basta pagka po, kasi Okay, dun sa magkasunod na pagbayad sa'yo ng 50, sorry Ate Vilma, ano ang ginawa nyo sa 100,000? Kasi ma'am, nung 2019, namatay po yung asawa ko. Ang dami ko pong utang, kaya Binenta mo yung lupa. Okay, dun Opo. sa first na pagbenta po. Ano nangyarit na isipan yung ibenta uli? Another 50. yun na nga po, nagkasakit din yung anak ko po. Tapos yun, nawala rin po. Naubos din yung 50. Okay. Naiintindihan natin ang mga pinagdadaanan, hirap ng buhay, hirap dito, hirap doon. Pero dahil sa hindi natin pag-iisip ng tama at pagiging tumingin na lang tayo sa perang kikitain ulit, may mga taong nasagasaan, na hirap din sa buhay. At kayo ngayon, nadiin kayo. Ano talaga, umiikot kasi ang bad karma eh. Baka ang practical solution dyan, si Vilma, umutang na lang. Umutang ng 50,000, yun ang huhulugan niya. Yung loan na 50,000, yun ang ibabayad niya kay Neneng. Ngayon, anong collateral sa loan mo ng 50,000? Yung bahay mo. Saan po ako maglo-loan, ma'am? Maraming government agency, nandyan ang HLURB, nandyan ang Pag-ibig, nandyan ang DSW, pero hindi po imposible ang amount na yan. So, para naman kay Neneng, kung makahiram ka, yung ihihiramin mo, yun ang ibayad. Kailangan yung gawa ng paraan dahil nga si Neneng ay babalik ng probinsya dahil wala naman na pala siyang paglalatagan niya ng banig dito. Nabenta na. Diba? Okay. Ate Neneng, anong gusto mong sabihin? Kasi hindi natin alam kailan maibabalik sa'yo ang pera mo. Ganito na lang, ma'am. Ganito na lang. Ano yun? Bel, ito na lang mapapayo ko sa'yo kasi alam ko parehas tayo maghirap. Ngayon, anong gusto ko mangyari kung mapadalhan ako ng pamasahe ng magulang ko, uwi ako Mindanao, ikaw na bahala, maghanap, manghingi ako ng account sa'yo, kung makasilpon ako, i-text na lang kita kung magkano ibigay mo buwan-buwan, kung magkapera ka, magkano ibigay, tanggapin ko na lang. Ate Vilma, anong masasabi mo doon? Nagpapasalamat po ako kasi naiintindihan niya po ako. Sa ganung paraan po, mahuhulog-hulugan ko po yun. Bigyan na lang natin si Ate Neneng pamasahe sa Mindanao makauwi. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat, Mama Carla. Alam mo, no? Pag ang isang tao nakakaisip kung paano gumawa ng masama, mabilis lang. Pero ngayon napansin nyo, hirap na hirap si Ate Vilma mag-isip ng paraan paano makabayad. Di ba? Sana naman kung gaano kayo kabilis mag-isip ng isang masamang bagay, sana mabilis din tayo mag-isip ng mabuting bagay. Yan ha? Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman, madaling magbigay ng tiwala at madali rin itong masira. Pero walang tiwalang madaling masira kung meron tayong isang salita. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!